Maikli na lang ang buhay ko, kaya sisiguraduhin ko na habang ako humihinga, ipapanalangin ninyo na sana huling hininga ko na to. Grabe, bibigyan ko lang kayo ng rundown dito sa kanyang pangalawang video. At may part 3, yun ang pinakamaganda. Painit ng painit, mga bossing. Oh, may part 1. May part 2, aba matindi, may part 3 na. Baka pa may part 4 pa yan. Naku po, nagiging exciting ang mga, kasi ang yabang-yabang. Ang yabang-yabang ng mga ni Lacson, yabang-yabang ng mga Dilawan Tae, ay yabang-yabang ni Claire Castro. Oh, at ang yabang-yabang ng mga mga defender. Dating mga galit na galit kay BBM, pero ngayon defender na. Naku po, mukhang malakihan to . Ayan mga bossing, matindi itong pangalawa na pasabog. Siyempre, i-review muna natin yung una tapos pangalawa. Ayan, para maganda, di ba? Para dire-diretso. Para talagang dire-diretso, pero ang galing nito. Inano nito, yung sa pangalawang kanyang video, binigyan niya, di ba sinabi ko sa inyo sa vlog ko noong nakaraan na ikaw talaga, Saldi ko, sana pinatunayan mo na, pinatotohanan mo na sana pinatotohanan mo na sana yung mga statement ni Orly Guteza. Sabi ko sa kanya, sana pinatotohanan mo na. Walang Diyo, ayun. Pinatotohanan na nga niya. Nakikinig talaga si Saldi ko sa atin. Nakikinig talaga si Saldi ko sa atin, mga bossing. Nung una, sinabi natin sa kanya, mag-ingat ka. Gawa ng baka sa dami ng ninakaw ninyo, papatayin ka ng mga yan. Kaya kung ako sa'yo, bago ka pa nila gawin yan, anuhin mo na. Bago nila gawin yan, unahan mo na sila. Ito na nga mga bossing, inuunahan niya na sila. Kasi nga naman, delikado yung mga yan. Tandaan-tandaan nyo, hindi ba? Si Bongbong Marcos, mali. Yung tatay ni Bongbong Marcos, si Marcos Sr., ang nagpapatay, di umano, kay Ninoy Aquino dito pa mismo sa lupang Sinilangan. Kaya sino ba naman ang gusto pang umuwi ng Pilipinas kung ganyan yung mga kalaban mo? Kung yung mga kalaban mo may history ng pagpatay ng mga kalaban nila, may history ng pagpatay sa mga tinik sa lalamunan nila, uuwi ka pa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi na. 'Di ba? Uuwi ka pa ng Pilipinas noon? Hindi na. Hindi ka na uuwi ng Pilipinas, mga bossing. Kaya syempre, katulad din naman ng sinasabi ko sa inyo, kung ang tatay magnanakaw, ang nanay magnanakaw, ang anak hindi magiging santo yan. Hindi magiging bayani yan. Yung anak niyan, sigurado ako, pag pinagsama mo yung dalawang lahing magnanakaw, mas sobrang magnanakaw pa. True enough. Nagkatotoo yan. Hindi ba? Eto. Si na mismo nagsasabi, si Zaldi ko na mismo nagsasabi, para siyang hari, na ang utos ng hari ay hindi mababali. Kaya ngayon, damage control ang mga hudas. Damage control ang lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Pero syempre, hindi tayo papayag dyan. Kahit ano pang bali ninyo, meron tayong rebuttal dyan. Sige na, simulan na natin kagad para mainit, para mabilis. Kanain na natin kagad, wag na natin masyadong patagalin pa ito. Pero unahin natin yung part 1. Kasi maganda, marinig natin yung part 1, tapos marinig natin ulit yung part 2. Ito yung part 1 pakinggan yung maigi. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok. Ayun, kasi medyo dumulas na siya dun Nag-deliver. Ang nag-deliver, sabi niya. Sige. Ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ayan. Yung kaninang sinabi niya na sa BICAM, siniksik. Meron silang kagad doon. Bakit sa BICAM pa? Bakit sa BICAM pa? Pwede naman sa may NEP. National Expenditure Program. Presidente ang gumagawa nun. Nung NEP. Yun na nga ang natin, di ba? Explanation natin doon, di ba? Kapag yung 100 million na yun na sa insertion inilagay mo sa NEP, bloated na bloated yung NEP. Siyempre, kapag yung NEP, meron na siya. Halimbawa, yung NEP natin, na siya, 100 billion na yung NEP. Halimbawa lang
Oh, 100 billion na inep, yun yung mga legal na mga proyekto mo. O kung maglalagay ka ng another 100 million para nanakawin mo, bloated na bloated, mga bossing, yung NEP, yung National Expenditure Program. Pag bloated na bloated yan, i-scrutinize yan ng mga congressman, i-scrutinize yan ng mga senador, i-scrutinize yan ng media, i-scrutinize yan ng COA. Kasi bloated na bloated. Halimbawa, kung ang dating budget, normal naman na budget NEP ng bawat presidente, 100 billion lang. Tapos bigla na dagdagan ng 100 billion pa. Tapos yung mga proyekto na doon sa 100 billion, puros mga ghost project na plano nyo pa, madali kayong mahuli. Yun eh. Versus doon sa BICAM. Di ba? Pinaliwanag natin yung BICAM. Ang ibig sabihin ng BICAM, maraming mga tao ang responsable dyan. Hindi katulad ng NEP na ang responsable, solong responsable, presidente lang. Kapag dyan nakita yung perang ikinarga mo na puros mga ghost, walang ibang sisisihin kundi ikaw. O syempre kung ikaw kawatan ng utak mo, ilalagay mo yun sa isang sisidlan na marami ang may access. Syempre pag magsabi, may nawala dito ah. O marami tayong gumagalaw dyan. Nandiyan dyan yung Congress, nandiyan dyan yung Senate, nandiyan dyan yung DBP. O paano na ngayon yan? So marami kayong bago mapunta sa iyo yung sisi, maraming iimbestigahan. Ganun ang ibig sabihin nun. Kaya itong mga bobo, mga inutil na nagsasabing kaya namang gawin yan nilagay ng presidente sa NEP, bakit ilalagay niya pa sa BICAM? O yung sa NEP nga, hindi niya nanakawan yun. O kaya nga niya inilagay, in-insert, kaya nga nila in-insert. O kasi parang yan, parang thief in the night. Mga gunggong talaga kayo. Kung gusto niyo pa ipaliwanag ko mas yan sa susunod na pagkakataon. Pinaliwanag na natin yan kahapon, panoorin niyo yung vlog ko. Nilagay natin diyan. Ito nga bibigyan ko nga kayo ng ng sample ito. Mamaya na pala yung sample. Sige, diretso muna natin to ulit. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginawa ang utos sa kanya. Naniniwala kayo dyan? Ako naniniwala. Bakit? Papaanong ang isang party list? Party list lang ito Party list lang ito. Wala itong distrito mga bossing. Sa totoo lang, para sa akin, ang isang party list representative, mahina. Bakit? Hindi yan ibinoto ng tao Ang ibinoto ng tao, yung party list nila. Pero yung tao mismo na unang may seat, nominee, first seat, dyan sa kanilang party list, hindi yan kilala ng mga tao. Yan si Terry Ridon. Kilala nyo ba yung Judas na yan? Hindi ba binoto lang naman ng mga Pilipino yung Bicol Saro dahil dun sa pangalan na Bicol tapos dun sila nangampanya sa probinsya nila. Sa tingin mo yung Bicol Saro mananalo yan sa Pangasinan? Mananalo yan sa Bicol. Madami ang kaya nga naging naging corruption talaga yung party list system. Kasi isang probinsya lang ang hawakan mo. Isipin mo party list ka. Kasi percentage lang ng total votes ang ang inyong paglalaban-labanan. Hindi yan paramihan ng boto. Oo, padamihan ng boto. Pero percentage lang ang makuha mo. Magkakaroon na kayo ng isang seat sa Kamara. Syempre, mangangampanya yan sa isang probinsya lang. Halimbawa, sa Laguna, merong 500,000 na boto. Sabihin natin sa Laguna, merong 1 milyon na boto. Pag nakuha mo yung buong Laguna na yan, ikaw na sigurado meron na kayong seat sa Congress. Kaya ang gagawin nila, magbubuhos sila ng pondo sa isang probinsya lang. Diyan sila magbubuhos ng pondo, diyan sila magbubuhos ng programa habang eleksyon, diyan sila magbabayad ng mga tao. Kasi ang party list iniisip talaga ng mga Pilipino, wala yan. Isang boto lang yan. Pwede kong ibenta yung boto ko dyan. Pero hindi ko ibibenta yung boto ko sa congressman, sa senador, sa presidente, ganun which is katangahan talaga yung yun ang katotohanan. Talagang doon lang sila naka-focus sa isang probinsya. Doon lang sila mangangampanya, doon lang sila mamimigay ng pera. Makuha mo lang isang probinsya, may isang seat ka. Ganyan ang party list system. So ito si Zaldico, party list lang ito. Napalitan nga siya Ibig sabihin, hindi siya yung katulad ng congressman ng distrito na talagang 3 taon siyang mauupo. Tapos siya ang magiging boses ng distrito niya. Ngayon, ito si Zaldico, isang hindi kilalang party list.
Bicol Party. Di ba masyadong kilala yan? Ang mga kilala yan, mga ACT-CIS, di ba? Mga Akbayan, Anak Pawis, Anak Kupal. Yan yung mga ano eh. Pero itong mga ano na to, itong mga party list na ito, paisa-isa lang ang mga seat niyan dahil nga malakas sila sa probinsya nila. Oh, at nakabuhos yung kanilang pondo sa probinsya nila, mananalo at mananalo sila doon sa probinsya nila. Oh, dahil nga Bicol, so malaki ang Bicol, nananalo sila. So yun na nga, hindi mo binoto talaga si Zaldico, hindi nga natin kilala si Zaldico. Kahit nga gaano karaming pera niyan, pag tumakbo yan ng senador, hindi mananalo yun. Baka kahit sa top 20, wala yan eh. O kahit gaano kalaki pera niya, kahit gaano kadaming perang paagusin yan sa eleksyon, hindi mananalo yun. Because popularity-wise, hindi talaga siya kilala. Tapos, maniniwala kayo na siya ang solo na merong control sa budget. Katarantaduhan. Kasi pipirmahan lahat ng Speaker of the House, pipirmahan lahat ng presidenteng gago. Kaya imposible talaga, putang ina, mas malabo pa sa sabaw ng puset at mas malabo pa sa ihi ng bagong panganak yung sinasabi nila na Zaldico acted on his own. Malabo yan. Sobrang malabo. Hindi nga kaya ni Zaldico mag-conduct ng hearing. Natatandaan ninyo nung hearing ni Inday Sara, hindi nga siya ang nagsasalita kundi si Kimbo. Kasi ganun kahina yan. Kasi ito si Zaldico, kaya nila yan kinuha, nilagay yan dyan sa posisyon na yan. Susunod dyan eh. Itong tao na to never magiging ulo ito. Ito ay isang buntot na kung saan pupunta yung ulo, yun ang pupuntahan niya. Ganun yan ng personality ng tao na yan. Mahinang-mahina yan tao na yan. Kaya nga, tinan mo, kung di ba siya bobo, pinapunta siya sa ibang bansa, sumunod naman siya. Akala niya, pagdating niya sa ibang bansa, mabubuhay siya ng normal. O kita ninyo nangyari sa kanya. O, tinan nyo itsura niya, ang payat-payat. O, tinan nyo itsura niya, ang taba-taba niya nung congressman siya, di ba? Ilang buwan lang yun, tinan mo ngayon umimpis. Ganyan ang stress na aabutin mo kung magnanakaw. Kasi totoo lang. O nakikita nyo si Martin Romualdez pumayat na din kasi nararamdaman nila eh. Hindi na nakakatulog ng mahimbing yung mga yan. Nararamdaman na nila na mulat na yung mga Pilipino. Hindi lang si Bongbong ang mulat. Mulat na mga Pilipino. Ano sinasabi ni Bongbong? Di na siya nakakatulog 5 hours, 4 hours na lang daw tulog niya. Oh, hindi yan na sa hindi nakakatulog dahil palumpalo siya, hindi. Hindi yan nakakatulog dahil alam nila na malapit na ang pagtutuos, malapit na ang pagtatapos. At itong parating na rally bukas, putang ina. Talagang sabi ko sa inyo, pati mga tumbong ng mga yan nanginginig na. Ng administrasyon ang buong Pag magnanakaw ka, ha? Ganito aabutin mo. Kaya kayo mga nasa gobyerno, pukin ang ina ninyo, ha? Tingnan nyo nangyari dito kay Zaldico. Lahat ng kayamanan sa Pilipinas nasa kanya, pero tingnan mo, parang inaagnas na. Mga tarantado eh. Anong sabi nila kay Inday Sara? Siminit. Putang ina mo ka. Ayan, siminit ka na siminit, tarantado ka. O ngayon, ano nangyari sa yung hudas ka? O hindi ba, hindi na ubos yung mo. Kahit gaano karaming pera mo, hindi ka kayang pasayahin. Nampukin ng ina mali-malitang pera na hindi ka kayang pasayahin. Material yan. Oo, maniwala ka sa inyo. Ang pinaka-importante sa lahat yung nakakatulog kayo ng mahimbing sa gabi, wala kayong inaapakan ng mga tao. Ganon. Tinan mo itsura nito. Sabi nung abogado niya, mas mayaman pa to. Sabi nung abogado niya, mas mayaman pa ito kaysa kay Richie Rich. Kailan si Richie Rich? Untangin na yung batang mayaman. Mas mayaman pa to. Mas mayaman pa to sa bilyar. Mas mayaman pa to kay Luciutan. Mas mayaman pa to sa pinakamayaman dito sa Pilipinas. Puta, tingnan mo tsura. Hindi makabili ng barong na sukat sa kanya. O yan yung sinasabi natin na karma is a bitch. Na kahit na tabunan mo ng palamuti ang katawan mo, ginto, pilak, lahat, pati diamante, hindi ka kayang pasayahin yan. Kasi ang pinakamasarap na pakiramdam sa lahat, yung kahit saan ka magpunta, siniselebrate ka. Si Pangulong Duterte, si Inday Sara, kahit saan sila magpunta, sineselebrate sila. Bakit? Kasi wala silang sinagasaan na tao. Wala silang inabuso na mga Pilipino. Kahit saan ka magpuntang kanto, inaaya ka ng inuman. Di ba, uso nung panahon natin, nag-aaway-aaway yung mga street, yung mga taga-15, hindi pwedeng pumunta sa 14. Ganyan sa amin, taga-Marpi kasi ko, ganyan ang street sa amin, 15, 6, 7, 8, ganun eh. Taga-15 ako, hindi pwedeng magpunta yung taga-15 sa taga-14 dahil pag nagpunta ka rin, susuntokin ka ron. O ako, kahit saan ako magpuntang street, sabi ko nga sa inyo, sa kabilang barangay ako naglalaro ng interbarangay.
Ganyan ako kalupit. Ganyan ako kamahal ng mga taga-lugar namin. Wala akong kaaway. Ganun din sila Pangulong Duterte. Walang kaaway. Ito, nasa iyo lahat ng pera. Putya, kahit saan ka magpunta. Kahit sa Zimbabwe. Kilalang kilala na kawatan ka. Di ba? Ang hirap nun. Ang pinakamasarap sa lahat yung nakakatulog ka na mahimbing sa gabi. Hindi ka natatakot. You are not looking on your shoulders. Ika nga. Resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. O, ganyan na ganyan ang nila, ang style nila. Gagawin kang poster boy. Oo, kasi katulad niyan, sinong ginawang poster boy ng mga tawag dito ng mga hayop sa Pilipinas? Si Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa nilang poster boy si Pastor Apollo Kibuloy ng DILG, ng PNP, at sinasabi nilang parang siya yung pinakamalaking kriminal na nahuli nila sa Pilipinas. Na nakita natin na talagang sila yung kriminal. Ang talagang kriminal dito, ayan, sila Boying Rimulya, sila Abalos, yan sila Bongbong Marcos, ito si Zaldico, at saka ayan si Romualdez. Yan talaga ang punot dulo ng lahat ng problema sa Pilipinas. Ngayon, para hindi natin sila ituro, hindi natin sila batikusin, ginawa nila yan kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa nila yan kay Inday Sara. Ginawa nila yan kay Pangulong Duterte para hindi natin yung mga iskandalong ginagawa nila on the side. Hindi natin mapansin. Kumbaga, nakafocus lang tayo doon. Depensa tayo ng depensa doon. Di natin alam, putang ina, inuubos na pala nila yung kaban ng bayan. Yan ang problema sa mga yan. At ginagawa nila yan. Gagawin si Boying Rimulya, ginawa niyang poster boy. Si Bantag. Tapos pagkatapos, sila ni Abalos, ginawa nilang poster boy. Si Tebes. Tinan mo, nadidismiss yung mga kaso ni Tebes. Si Tebes, nakakapagpiyansa si Tebes kasi mahina yung mga kaso niya. Yan. Kaya naku po, malapit na tong katapusan na ito, maniwala kayo. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez
at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sec. Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sec. Mina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget. Ayun, doon pa lang sinabi niya nga na sir, hindi pwede kasi pag naglagay tayo ng sobrang laking budget dito, masyado nilang mahahalata. Yun yung punto ron Hindi siya nagde-decline dahil ayaw niya, pero alam nito kahit tanga to, mahahalata yan sir. Sobrang laki ng ilalagay natin, nakalagay sa batas dapat education sector yung malaki. So yari tayo dito sir. Anong sagot sa kanya? Wala akong pakialam, basta ibigay niyo yan. Wala akong pake, basta gawin nyo yan. Putang ina, ganun magnanakaw yung Judas na yan. Ngayon, dyan ngayon lalabas yung sinasabi natin na bakit hindi nilagay sa NEP. Kasi nga, pag nilagay mo yan sa NEP, magiging super duper bloated yung budget ng NEP. Magiging sobrang laki nun, ko-questionin. When it's, sabi nga nila, putang sobrang laki. Ba't sobrang laki? Mas malaki kaysa mga nakarang administrasyon. Sobra naman yan. Wala na matitira sa mga proyekto ng, ng mga ahensya ng gobyerno. Kasi ito, sarili mo, personal mo ito. Tsaka hindi ka magnanakaw ng ilalagay mo dun. Natural, sabi nga nila, magnanakaw ka tas ilalagay mo sa bangko. Hindi mo gagawin yan. Magnanakaw ka tas itatago mo yan. Ilalagay mo yan sa isang condominium. Kasi nga, pag nagnakaw ka ng ganun kalaki, inilagay mo sa bangko, anong sasabihin ng bangko sa'yo? Anti-Money Laundering Act, iimbestigahan ng bangko saan galing yung pera, saan damukal na yan. Kung hindi mo ma-justify yan, putya, delikado ka, pwedeng i-freeze yan ng AMLAC. Ganun yan, putang inan yan. Tatangan ninyo, ilalagay nyo sa NEP, di sobrang dami yung pera ng NEP. Di ilalagay niya yan doon sa hindi siya masisisi. Ilalagay niya yan sa doon kapag ka nahuli, sasabihin niya, ba't di naman akin yan Di nga ako nagpupunta dyan Di ko nga makakilala yan Di ba? Alam mo yun, mayroon siyang alibi. Yun ang importante. Pagka kriminal ka, unang-una mong ginagawa kapag kriminal ka, hindi mo naman pinaplano kung papaano yung nanakawin yung pera Hindi ka nagpaplano nung actual na krimen. Hindi yun Ang pinagpaplanuhan mo talaga, kung papaano ka, how to get away with the crime. How to get away with the actual yung repercussions noong gagawin mong kahayupan. Kasi ang paggawa ng krimen madali lang yan Pupuntahan mo yung tao, papatayin mo, saglit lang yan Pero pupuntahan mo yung yung kahera, kukunin mo yung pera, saglit lang yan Pero yung papaano ka makakatakas, yung paano mo paplanuhin na hindi ka makikita sa CCTV. Saan yung mga CCTV dito? Saan ako dadaan palabas? Saan ako pupunta kapag nagawa ko na yung krimen? Papaano ko maiiwas na mahuli ako? Yun yung sobrang pagpaplanuhan, hindi yung actual na krimen. So ganun ang ginawa nitong mga ito. Hindi nila nilagay yan doon sa NEP kasi nga doon sa NEP mahuhuli sila mabilis. Doon nila inilagay sa mas marami pang iimbestigahan. True enough, tinan mo, ninakaw yung pera, tas sinong pinagbibintangan? Iyon, siya. Yung inutusan nila. Usually ganun naman Diba? Usually ganun naman. Kung sino yung inutusan mo, yun yung pinakamahina, yun talaga yung unang isasakripisyo mo. Siya yung pinaka less important sa sindikato ninyo ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds
for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Ayan, abangan ng part 2. Ito na. Dito na tayo sa part 2 mga bossing ha. Alam ko inaantay nyo talaga eh. Dito na tayo sa part 2. Oops! Huwag ka muna magsasalita. Ito na yung part 2 mga bossing. Dito, napalapot na ng palapot. Yung sabaw. O kumbaga parang kanina, pinakukuluan lang. Ito medyo matagal nang kumulo. Lumalambot na yung karne. Tapos yung sabaw lumalapot na. Pasarap na ng pasarap yan. O ngayon, bago natin simulan yan, meron na naman bagong pinalalabas yung mga dilawang ulol. Sabi nila, ang makikinabang daw dito sa statement ni Zaldico, mga Duterte, putang ina. Hanggang ngayon, tingnan nyo na lang kasi kung ano yung sinasabi nito ni Zaldico. Iniisip na naman ng mga dilawan si Duterte. Iniisip na naman ng mga dilawan si Inday Sara. Kasi nga, posible na dahil dito sa sinabi ni Zaldico, mawala na talaga ng todo yung suporta ng mga Pilipino kay Bongbong Marcos. Pati yung mga troll niya sigurado magagalit na sa kanya. Mantakin mo magkano lang binibigay sa kanila, barya-barya. Nakita nyo naman yung mga nagkakalat na mga text messages, 10,000 para lang bugbugin nila sila Inday Sara, sila Bato de la Rosa, sila Bongo. Ganun lang natatanggap nila. Tapos yung mga amo nila, putang ina, ang tinatanggap daan-daang bilyon. Saan ka naman makakita? Kasi palagay ko, pati yung mga vlogger nila, pati yung mga binabayaran nilang mga troll, palagay ko na scam din nila. Kasi sila yung gumagawa ng dirty works, tapos putang ina, ang sarap ng buhay ng mga amo nila. So malamang sa malamang, pati yung mga vlogger nila, mga naglalagkitan, mga vlogger nila, mga mababantot, at saka mga walang mga skincare. Ayan mga yan, maniwala kayo't sa hindi mga bossing. Malamang babaliktad na din ng mga yan. O sino? Sabi ko nga sa inyo, yung Boss Toyo nga, amo niyan si amo niyang Boss Toyo yung yan si Romualdez eh. Like ina niyan. O, di ba? Saan nanggagaling yung mga pinang-charity ng ulol na yan? O, di sa inyo rin, baka nakaw yan. Baka, di ko sinasagin nakaw yan ha. Oh, kasi nga amo niya si Romualdez, magnanakaw si Romualdez, sabi nito ni Zaldico eh. Oh. Kung amo mo si Romualdez, pinagtatanggol mo si Romualdez. Katulad yan, Jam Maligno na yan, yung putang ina niyan. Yung babaeng kahit ilang beses lagyan mo ng makeup yung mukha, putang ina, mukhang inaagnas na. Oh, tingnan mo yung mga tao na yan. Yan sila Jesus Falsis na yan. Oh, Jesus Feces. Tangina, pangalan pa lang tae na eh. Oh, yung mga yan. Yung mga yan, sa tingin mo yung mga yan, hindi kinakargahan yung mga bibig niya ng pera? O balita ko, sabi nga nila, yun daw Jam Maligno. 600K per maputang ina. I-English ka lang ng may accent na wala naman laman. Tapos babayaran mo 600. Saan galing yung binabayad na 600,000 per month dyan? O, hindi ba? Sa inyo rin, sa mga ninanakaw sa inyo, tapos sinusuportahan nyo mga yan. Pati yung mga yan, soon enough, mawawala na rin yung mga yan at mababaliktad din yung mga yan. Ang makikinabang daw, mga Duterte dito, putyang inan yan. Pinapakita na sa inyo kung gaano ka magnanakaw si Marcos, iniisip nyo pa, ayaw nyo sa mga Duterte. Wala naman ninakaw Duterte sa inyo. Ginawa nga ng Duterte, napakaganda sa Pilipinas, mga buwaka ng ina ninyo, pinakikinabangan nyo nga ngayon, daan kayo ng daan sa Skyway, mga putang ina nyo eh. Oh, hindi ba? Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Wala kayong nakikitang mali sa mga Duterte. Bukod sa kamay na bakal, ayaw nyo lang kasi ng kamay na bakal. Gusto nyo malayang-malaya kayong mahahagawa ng mga kademonyoan nyo. Hindi pwede yun. Oo, so kailangan natin ng kamay na bakal. So kung ang magbebenepisyo dito, si Inday Sara, dahil magiging presidente siya, sa tingin mo kung ako ang vice president?
putang ina, ayaw ko maging presidente, maniwala kayo, bakit? Bulok na bulok ang Pilipinas, sagad na sagad ang Pilipinas. Ang laki ng ang laki ng utang ng Pilipinas. Ang pangit ng natin, ng status natin, image natin sa buong mundo. Putsang ina, pag aatin ka ng mga ng mga Asi-ASEAN na yan, mga APEC na yan, pinagchichismisan ka dahil tangina, ito yung papalit oh. Kumbaga, basura, madumi yung iiwan sa iyo eh. Paano mo ayusin yun? Sabi nga nila, they are setting the stage for Inday Sara to fail when she becomes president sa 2028. Bakit? Uubusin na nila lahat ng resources. Walang mga proyekto. Tapos biglang si Inday Sara magiging presidente. 6 na taon, sa tingin nyo kayang ayusin? Ni Inday Sara yung 6 na taon na winasak nitong 3 itlog na ito. Hindi mahihirapan si Inday Sara, maniwala kayo. Tapos puta, nandiyan pa yung mga komunista, lumakas na naman sila. Ang daming problema ng Pilipinas. Sa totoo lang, iiwanan mo kay Inday Sara. Kung ako si Inday Sara, am I gonna be excited to become president? No. Kaya nga tatanungin mo si Inday Sara ngayon, Inday, gusto mo president? Hindi pa ako nag-iisip. Pukin ang ina niyan. Kung ganitong Pilipinas, ganito katitigas ang ulo, ganito kadaming mga tarantado sa Pilipinas, sinong gustong mag-ayos niyan? Diba? Tanginan nyo. Itong mga dilawan na ito, nakikita na nga nila ninanakawan sila dahil lang Duterte yung Pero kung si Leni Robredo yung vice president ngayon, pukin ang ina ng mga yan. Kung si Leni Robredo ang vice president ni Bongbong Marcos ngayon, maniwala kayo, baka wala pang 1 taon gusto nila tanggalin na si Marcos. Kasi gusto nila sila makinabang. Kapag si Leni ang nilagay nila dyan, putang ina, sila naman yung magnanakaw sa Pilipinas. Ganun yun. Kasi ngayon ang nagnanakaw, pula. Ang nagnanakaw ngayon, mga loyalista. O gusto nila, Liberal Party, mga magnanakaw din yan eh. O gusto nila sila yung mapunta dyan para sila naman yung magnanakaw sa Pilipinas. O, hindi ba puro kawatan yung mga yan, di umano? O si Leila de Lima, mayroong mga budget na hindi maipaliwanag sa DOJ. Si Risa Ontiveros, may mga budget sa PhilHealth na hindi rin maipaliwanag. O hindi ba mga liberal yung mga ulul na yan? Yan ang gusto nila, sila naman, yung makapagnakaw. O, ganun yan, kaya ayaw nila yung mga Duterte. Paano, hindi sila nakikinabang sa mga Duterte, yung mga businesses nila, mga sindikato nila, hindi nagpa-prosper sa panahon ng mga Duterte, so ayaw nila mag-antay ng another 6 years. At lalo itong mga makakaliwang mga NPA na ito, o ganun din ang gagawin nila, ayaw nila ng mga Duterte kasi alam nila na putsang ina, kung matapang si Bangulong Duterte, mas matapang si Inday Sara, ubusin sila. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
Wala